Isang araw, habang nagpapahinga, nanonood siya ng isang isekai anime kung saan ang bida ay nag-a-activate ng kanyang status window. Habang ninanamnam niya ang sandali, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagdala sa kanya sa ibang mundo. Nagising siya sa gitna ng isang masukal na kagubatan at napansin ng isang dalagitang nakatingin sa kanya. Gayunman, bigla itong naglaho. Habang lumilibot, nakita niya ang isang baluting kalansay at, sa kanyang pagkaunawa na nasa ibang mundo na siya, instinctively niyang ginaya ang bida sa paborito niyang anime. Sa kanyang gulat, lumitaw ang isang status window sa harapan niya. Hindi nagtagal, napagtanto niyang lubos na magbabago ang kanyang buhay. Nalilito sa kawalan ng anumang nakikitang stats, natuklasan ni Kenichi ang Shamba shopping site. Laking gulat niya nang mapagtanto niyang maaari siyang bumili ng kahit ano. Natuklasan din niya ang isang item box na nagpapahintulot sa kanya na mag-imbak ng mga gamit. Sinubukan niyang ilagay ang ilang damo sa loob nito at ginamit ang trash command upang linisin ang dumi mula rito. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng gutom, kaya naghanap siya ng pagkain. Gayunpaman, lumitaw ang abiso ng sistema na wala siyang sapat na pera. Upang malutas ang kanyang problema, sinubukan ni Kenichi na ibenta ang mga damong nasa kanyang imbakan, ngunit sinabi ng sistema na wala itong halaga. Nagsimulang madama ni Kenichi ang pagkadesperado, ngunit isang ideya ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Maaari niyang ibenta ang baluti at kagamitan ng kalansay. Sa bagong natuklasang paraan ng pagkita, ibinenta niya ang mga ito at nagkaroon ng sapat na pera upang bumili ng pagkain. Bilang pasasalamat sa kalansay sa hindi inaasahang pagtulong nito sa kanya, maingat niya itong inilibing. Matapos matugunan ang kanyang pangunahing pangangailangan, ginamit ni Kenichi ang kanyang pera upang bumili ng bisikleta na balak niyang gamitin sa paglalakbay. Alam niyang limitado ang kanyang pondo at sapat lamang ito para sa ilang araw. Dahil dito, nagpasya siyang maghanap ng matibay na tirahan at pag-isipan kung paano magamit ang kanyang kakayahan upang magsimula ng negosyo. Habang tahimik na kumakain si Kenichi, biglang lumitaw ang isang pangkat ng mga lobo mula sa kakahuyan. Sa gitna ng pagkataranta, naghanap siya ng anumang maaaring gamitin bilang panlaban. Sinubukan niyang takutin ang mga ito gamit ang mga paputok, ngunit hindi ito nagtagumpay. Determinado, bumili siya ng isang tirador at nagsimulang magpakawala ng mga bakal na bala sa mga lobo. Sa wakas, napatay niya ang isa, kaya't nagsitakbuhan ng iba. Agad niyang nilisan ang lugar para sa kanyang kaligtasan. Kinabukasan, narating niya ang dulo ng kagubatan at inilibot ang kanyang paningin, napansin niya ang isang lungsod na hindi kalayuan. Sa kanyang paglalakbay patungo sa pangunahing daan, muntik na siyang masagasaan ng isang karwahe. Agad na bumaba ang kotsero at nagtanong kung ayos lamang siya. Sa kanyang pagtataka, nagsalita ito ng wikang Hapones. Inanyayahan siya ng kotsero na sumama sa kanya patungong lungsod ng Dahlia. Nagpakilala ang kotsero bilang Fuyo, isang mangangalakal, kaya't sumakay si Kenichi sa karwahe. Sa kanilang paglalakbay, binanggit ni Fuyo na may isang bard na sasama sa kanila. Habang nag-uusap, ibinahagi ni Kenichi ang kanyang balak na magsimula ng negosyo sa Dahlia. Gayunman, tinanong siya ni Fuyo kung bakit wala siyang dalang paninda, at ipinahiwatig na baka may item box siya. Sa sandaling iyon, inilabas ng bard ang kanyang gitara, at nabanggit ni Fuyo na mayroon din itong item box. Sinabi niyang ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taong may ganoong kakayahan. Pagdating nila sa Dahlia, tinulungan ni Kenichi si Fuyo sa pag-aayos ng kanyang mga paninda. Bilang pasasalamat, binigyan siya ni Fuyo ng paminta. Gayunpaman, binalaan siya ni Fuyo na huwag itong ibenta sa lungsod, dahil may isang sindikatong tinatawag na BOPA na may kontrol sa pangangalakal ng pampalasa. Kung malaman nilang nagbebenta siya ng paminta, tiyak na gag-antay sila. Sa kabila nito, nagpasya si Fuyo na bayaran si Kenichi para sa paminta, sa kadahilan ng ayaw niyang tumanggap ng bagay ng walang kapalit. Nagulat si Kenichi nang malaman niyang nagkakahalaga ng mahigit 100,000 yen ang paminta sa bagong mundong ito. Pumunta si Kenichi sa isang tavern, kung saan nakilala niya ang isang dalagang nagngangalang Azalea. Sinabi niya rito na naghahanap siya ng matutuluyan, at ipinaalam ni Azalea na may mga silid silang maaaring popahan. Gayunman, hiniling niya kay Kenichi na isulat ang kanyang pangalan sa isang piraso ng papel. Dahil hindi sigurado, napagtanto ni Kenichi na hindi niya kayang sumulat sa lokal na wika. Napansin ni Azalea ang kanyang pagkalito at tinanong siya kung hindi siya taga roon. Sa pag-amin ni Kenichi na nais niyang magtayo ng negosyo, ipinaliwanag ni Azalea na hindi siya maaaring magparehistro sa Merchant Guild nang hindi marunong bumasa at sumulat. Idinagdag pa niya na kinakailangan ding marunong sa pangunahing aritmetika.
Upang subukin siya, nagbigay si Azalea ng isang simpleng problemang pang-matematika. Matagumpay itong nasagutan ni Kenichi, patunay na marunong siyang magbilang. Sa paghanga, inalok ni Azalea na isulat ang kanyang pangalan para sa kanya. Dahil dito, hiniling ni Kenichi ang tulong ni Azalea sa pag-aaral ng wika bilang kapalit ng matatamis na candy bilang gantimpala sa kanyang pagtuturo. Masiglang tinanggap ni Azalea ang matatamis na candy, sabay sabing pakiramdam niya ay parang isang maharlika, dahil bihira ang ganitong mga matamis sa kaharian. Sinimulan na niyang turuan si Kenichi kung paano bumasa at sumulat, at napansin ni Kenichi na madaling matutunan ang kanilang sistema ng pagsulat, na may pagkakahawig sa wikang Hapones. Namangha si Azalea sa bilis ng kanyang pagkatuto at nagsimulang maglandi sa kanya, pahiwatig na maaari siyang magtagumpay bilang isang mangangalakal. Gayunpaman, tinawanan lang ito ni Kenichi at sinabing siya'y halos kasing tanda na ng kanyang ama. Hindi nagpatinag si Azalea, kaya't iginuhit siya ni Kenichi sa estilo ng isang French portrait. Sa labis na paghanga, hindi makapaniwala si Azalea sa ganda ng kanyang larawan. Kaya't napagpasyahan niyang manatili roon ng magdamag. Kinabukasan, nagtungo si Kenichi sa Merchants Guild, kung saan sinabi ng receptionist na kailangan niyang kumpletuhin ang application form. Habang sinusuri niya ang mga dokumento, binanggit nito na ang bayad sa pagpaparehistro ay isang pilak. Mabilis niyang kinuwenta na katumbas ito ng 50,000 yen, at napagtanto niyang halos kapos siya sa pera. Nag-alok siya ng hulugang bayad, kaya't ibinigay sa kanya ng receptionist ang kanyang guild ID at pinaalalahanan siyang palaging ipakita ito tuwing makikipagkalakalan. Naglakad-lakad si Kenichi sa pamilihan, pinag-aaralan ng iba't ibang paninda. Napansin niyang ang isang tanso ay katumbas ng 1,000 yen, habang ang isang pilak na parisukat ay may halagang 5,000 yen. Nakakita siya ng isang dalagitang nagbebenta ng prutas at bumili ng 10 para sa isang tansong barya. Matapos ito, inilagay niya ang mga prutas sa kanyang item box, at agad lumitaw ang kanilang pangalan. Pagbalik sa kanyang silid, pinag-isipan ni Kenichi ang kanyang swerte, ngunit dahil sa pagod, agad siyang nakatulog. Kinabukasan, inayos niya ang kanyang higaan at tiniklop ang kanyang mga damit. Napansin ni Azalea ang kanyang mga clothespins at sinabing napakaganda ng kalidad nito, higit na mas mainam kaysa sa mga ginagamit sa kaharian. Dahil dito, isang ideya ang pumasok sa isip ni Kenichi, maaari siyang kumita sa pagbebenta ng mga ito. Pumunta siya sa pamilihan at nakilala ang isang mangangalakal na nagngangalang Anama. Naglatag siya ng paninda sa tabi ng pwesto nito. Hindi nagtagal, napansin ni Anama na may item box siya. Sinuri niya ang kanyang mga paninda at nagpasya siyang bilhin ng 5 piraso ng clothespin sa halagang isang tansong barya. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Anama na mabilis na nabebenta ang mga paninda ni Kenichi, at napagtanto niyang kumita na siya ng 15,000 yen. Gayunman, nabahala siya na maaaring gayahin ng ibang mangangalakal ang kanyang produkto. Sa sandaling iyon, napansin ng isang maharlika ang kanyang matalim at maayos na pagkakagawa ng kutsilyo. Sinabi ni Kenichi na ito ay nagkakahalaga ng 2 pilak. Nagpakita ng interes ang maharlika at nagtanong kung mayroon siyang mas malaking armas. Agad niyang sinuri ang kanyang online shop at ipinakita sa maharlika ang isang hunting sword. Namangha ito sa disenyo, ngunit nag-alangan ng malamang isang gintong barya ang presyo nito. Habang pinag-iisipan ni Kenichi kung bababa ng presyo, biglang lumapit ang isang catgirl na nagngangalang Mayer at nagsimulang siyumot-sumot sa kanya, na ikinabahala ng kanyang mga kasama. Napagtanto ni Kenichi na sila ay beast folk, at agad siyang kinabahan. Napansin ni Anama ang kanyang pag-aalinlangan at sinabing mukhang ngayon lang siya nakakita ng beast folk. Isa sa kanila ang napatingin sa banig na nakalatag sa stall ni Kenichi at nagtanong kung maaari niya itong bilhin. Dahil alam niyang madali niyang mapapalitan ito mula sa kanyang item box. Nagpasya siyang ibenta ito sa halagang 3 tanso. Nang malaman ito ng beast folk, agad niyang tinanong kung maaari siyang bumili ng 3 banig. Nag-alok si Kenichi ng diskwento, kaya imbes na 9 na tanso, ibinenta niya ito sa halagang 8 tanso. Gayunman, inamin ng beast folk na wala siyang sapat na pera. Sa puntong iyon, lumapit si Mayer at ibinunyag na may dala siyang pilak na parisukat. Inalok ni Kenichi na kunin na lang ang 2 sa mga banig at isa uli ang 2 tanso bilang sukli. Ngunit naguluhan ang mga beast folk. Ang maharlika, na naunawaan ang transaksyon, ay nagsabing patas ang alok ni Kenichi. Sa huli, pumayag sila at umalis. Nagkomento si Anama na madalas hirap ang mga beast folk sa pagbibilang, habang ang maharlika, na kumbinsido na sa pagiging mapagkakatiwalaan ni Kenichi, ay nagpasya ng bilhin ng espada. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik si Kenichi sa tavern at nagbayad ng 3 pilak na parisukat para sa kanyang matutuluyan.
Napansin ni Azalea ang kanyang tagumpay at binanggit na nagawa niyang kumita ng pera. Samantala, isang lalaking nagngangalang Margaret ang nagdala ng mga clothespins ni Kenichi sa kanyang amo, si Primula. Pinag-isipan ni Primula kung maaari itong ibenta sa pamamagitan ng kanyang kumpanya at sinabi na ang kanilang prinsipyo ay samantalahin ang bawat pagkakataon upang kumita. Agad siyang umalis upang hanapin ang kanyang ama. Sa isang eksena, nagre-relax si Kenichi sa paliguan at napansin ang isang drum sa kanyang online shop. Pinag-isipan niyang bilhin ito upang gawing mas kaaya-aya ang kanyang paliligo. Ngunit nagatubili siya dahil hindi pa niya lubusang nauunawaan kung paano gumagana ang kanyang item box. Habang nagpapahinga, napaisip siya kung bakit siya dinala sa mundong ito. Samantala, sa ibang bahagi ng mundo, isang dalagitang nagngangalang Anemone ang nag-iisa sa kagubatan, nangangarap ng araw na makakakain siya ng mabuti. Bigla niyang narinig ang mga tinig ng mga taong naghahanap sa kanya, kaya agad siyang tumakbo palayo. Kinabukasan, sinimulan ni Kenichi ang pagbebenta ng mga alahas. Kaya tinanong siya ni Anima kung saan siya kumukuha ng mga ito. Ngumiti lang siya at sinabing lihim ng kalakalan. Dumating si Margaret sa kanyang pwesto at bumili ng 100 clothespins, siniguradong may sapat siyang pondo. Nang mapansin niya ang mga alahas, inakala niyang gawa ito sa diamante, ngunit ipinaliwanag ni Kenichi na ito ay pinakinis na salamin lamang. Inalok niya ito sa halagang 6 na pilak na parisukat. Napansin ni Margaret na abot kaya ang presyo at hiniling na ipareserba ito para sa kanya. Maya-maya, bumalik si Meyer kasama ang mga beast folk at muling sininghot si Kenichi, pagkatapos ay nagdeklara na may mga pampalasa siya. Nagmakaawa ang mga beast folk na ibenta niya ito sa kanila, ngunit biglang sumingit si Anima. Binalaan silang maaaring makatawag pansin ito kay Bopa, na maaaring magdulot ng panganib kay Kenichi. Sa kabila ng babala, nagpilit ang mga beast folk at nagdulot ng kaguluhan sa paligid. Ipinaliwanag nila na pampalasa ang pangunahing pagkain nila. Nauunawaan ang kanilang kalagayan. Sinabi ni Kenichi na hindi niya maaaring ibenta ito sa kanila, ngunit inalok silang kumain sa labas ng bayan, at siya na mismo ang magluluto para sa kanila. Labis silang natuwa at nagdiwang, habang napagpasyahan ni Anima na sumama sa kanila. Kinagabihan, sinimulan ni Kenichi ang paghahanda ng pagkain. Inutusan niya si Anima na hiwain ang mga gulay, ngunit nagkomento itong hindi ito karaniwang gulay. Ipinaliwanag ni Kenichi na galing ito sa isang malayong lugar. Habang nilalagyan niya ng curry powder ang pagkain, napuno ng masarap na amoy ang paligid. Matapos ang ilang sandali, natapos din ang paghahanda ng pagkain. Namangha ang mga beast folk sa lasa nito. Napansin ni Anima na parang mga maharlika ang mga beast folk habang kumakain gamit ang pilak na kubyertos, ngunit agad niyang nilinaw na hindi pilak kundi stainless steel lamang ito. Humingi ang mga beast folk ng inumin, kaya kinuha ni Kenichi ang ilang alak mula sa kanyang shop at sabay-sabay silang nagdiwang. Nagkomento si Anima na masyadong mapagbigay si Kenichi sa kanila. Ngunit sinabi nito na wala namang masama sa pansamantalang paglimot sa mga paghihirap ng buhay. Biglang napagdesisyonan ng grupo na maligo, kaya nagbigay si Kenichi ng 1 piraso ng sabon upang magamit nila. Matapos maligo, isa-isang nakatulog ang lahat, ngunit biglang sumiksik si Meyer sa higa ni Kenichi. Kinabukasan, tinanong ni Azalea si Kenichi kung bakit hindi siya natulog sa kanyang sariling silid. Walang pag-aalinlangan niyang sinabi na kasama niya ang mga beast folk buong gabi. Nang mapansin ni Azalea ang balahibo sa kanyang damit, nagtanong siya kung mas gusto ba ni Kenichi si Meyer kaysa sa kanya. Dahil sa tampo, iniwasan niya ito. Habang binubuksan ni Kenichi ang kanyang shop, naisip niya kung nagagalit ba sa kanya si Azalea. Ngunit sa huli, napagpasyahan niyang hindi iyon mahalaga, maaari pa rin siyang mamuhay ng masaya kahit hindi niya makuha ang kanyang loob. Dumating si Margaret sa tindahan ni Kenichi kasama si Primula sa bayan, at agad siyang namangha sa kagandahan nito. Mabilis niyang tinanong si Margaret kung balak niyang bilhin ang alahas na itinabi niya para sa kanya, at pumayag naman ito, agad na binayaran ito. Samantala, nananatiling gulat si Primula sa presyo, kaya masusing tiningnan ng alahas at hindi makapaniwalang gawa lang ito sa salamin. Sinuri niya pa ang iba pang alahas ni Kenichi, pinuri ang husay ng pagkakagawa, at nagtanong kung maaari niyang makita ang iba pang likha nito. Ipinakita ni Kenichi ang kanyang mga pendant, at agad napansin ni Primula ang presensya ng isang item box, kaya lalo siyang naintriga. Pagkatapos, ipinakilala niya ang sarili, ipinaliwanag na siya ay mula sa Mallow Trading Company, at inimbitahan si Kenichi na makilala ang kanyang ama, ang may-ari ng kumpanya. Binanggit ni Anima na ang Mallow Trading Company ay isa sa pinakamalalaking negosyante sa Dahlia at may mahusay na reputasyon ang may-ari nito, na ama ni Primula.
Pumayag si Kenichi na makipagkita rito. Sumakay siya sa karwahe kasama si Primula at nagkomento na iyon ang unang beses niyang makabiyahe sa ganitong klase ng sasakyan. Ngunit agad siyang itinama ni Primula at sinabing hindi siya isang maharlika. Ipinaliwanag niya na sinubukan nilang ipagawa ang kanyang produkto sa isang panday, ngunit hindi ito nagawa dahil masyadong mataas ang teknolohiyang kinakailangan upang gayahin ito. Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ng ama ni Primula, si Malo. Sinuri nito ang mga produkto ni Kenichi. At sinabi ni Primula na mayroon siyang item box. Sa puntong iyon, isiniwalat din ni Malo na siya mismo ay may item box na ginamit niya upang palawakin ang kanyang negosyo. Inalok niya si Kenichi na maging kanilang supplier. Naguluhan si Kenichi kung bakit hindi na lang nila diretsyong ibenta ang kanyang mga produkto. Ipinaliwanag ni Malo na ayaw nilang makasira ng relasyon sa kanya at dagdag pa niya, maaaring lapitan si Kenichi ng kanilang mga kakumpetensya at alukin ng eksklusibong kontrata. Kaya nag-alok siya ng 50% bahagi sa kita bilang kapalit ng pagiging opisyal nilang supplier. Agad na pumayag si Kenichi at pinirmahan ng kontrata. Ibinigay niya ang kanyang unang batch ng mga produkto, at isang item ang labis na kinagiliwan ni Primula kaya't binili niya ito sa halagang 10 ginto. Naisip ni Kenichi na ang isang gintong barya ay katumbas ng 200,000 yen, kaya nangangahulugan itong kumita siya ng 2 milyong yen mula kay Primula. Makalipas ang ilang panahon, umabot sa 8 digit ang kanyang Shanga balance. Kaya pakiramdam niya ay oras na para magtuon ng pansin sa kanyang tunay na layunin. Bumalik siya sa kagubatan upang magsimula ng isang sakahan, balak niyang mamuhay ng tahimik at payapa. Naalala niya ang babala ni Azalea tungkol sa panganib sa kagubatan, ngunit tiniyak niya rito na mananatili lamang siya malapit sa pader ng lungsod. Gamit ang isang panggapas, sinimulan niyang linisin ang mga halaman at gumawa ng daanan, ngunit napagtanto niyang kailangang harapin ang mga puno. Ginamit niya ang chainsaw upang putulin ang mga ito. Ngunit nang matagpuan niya ang isang napakalaking puno, naunawaan niyang hindi ito kakayanin ng kanyang gamit. Dahil dito, ginamit niya ang isang martilyo at wedge, at sa wakas ay napabagsak ang dambuhalang puno. Sinubukan niyang ilagay ang mga troso sa kanyang item box, ngunit napagtanto niyang masyado itong malaki upang magkasya. Dahil dito, pinagputol-putol niya ang mga ito sa mas maliliit na piraso, at matagumpay na nailagay sa loob. Napansin niyang ang kanyang item box ay kayang mag-imbak lamang ng mga bagay na hindi lalagpas sa 10 metro ang haba. Nang dumilim, nagpasya siyang magpahinga at tinapos na ang kanyang gawain para sa araw na iyon. Kinabukasan, nahirapan si Kenichi na bunutin ang mga puno, na pagtantong aabutin siya ng napakatagal upang matapos ito. Dahil sa inis, bumili siya ng isang second-hand na excavator, ngunit agad niyang pinagsisihan ang desisyon ng matuklasang nagkakahalaga ito ng mahigit 1 milyong yen. Sinubukan niyang patakbuhin ang makina, ngunit napagtanto niyang ito ay gumagamit ng diesel, isang uri ng gasolina na hindi niya mabibili kahit saan. Inisip niyang gumamit ng kerosene bilang alternatibo. Nakita niya ang lamp oil na may halong kerosene, ngunit nag-alinlangan siya dahil sa mataas nitong presyo. Gayunpaman, dahil wala siyang ibang pagpipilian, napilitan siyang bilhin ito. Upang masiguro kung epektibo ito, sinubukan muna niyang gamitin ang kerosene sa isang diesel generator. Sa kanyang ginhawa, gumana ito ng maayos, kaya't nakumpirma niyang maaari itong gamitin para sa kanyang excavator. Pagkatapos maligo, naisip ni Kenichi kung paano masosolusyonan ang problema sa mga insekto na patuloy na nangangagat sa kanya. Naalala niyang binanggit ni Azalea ang tungkol sa isang magic stone na panlaban sa mga insekto, kaya nagtungo siya sa lungsod upang maghanap nito. Sa isang tindahan, sinabi ng isang matandang lalaki na nagkakahalaga ito ng 3 pilak. Bagamat may kamahalan ng presyo, inalok ni Kenichi ang 2 kahel, isang prutas mula sa malayong lupain, bilang kapalit. Pumayag ang matanda sa palitan, kaya nakuha ni Kenichi ang magic stone na kanyang kailangan. Matapos nito, napansin ni Kenichi ang mga wanted posters na nakadisplay malapit sa kanyang pwesto. Napukaw ang kanyang atensyon nang makita niya ang larawan ng isang pinuno ng mga bandido na nagngangalang Shaga. Doon niya nalaman na si Anemi ay naibenta sa isang slave trader at, kasama ng iba pang bihag, dinala sa isang karwahe. Ngunit habang bumibiyahe, bigla silang inatake ng grupo ni Shaga. Samantala, bumalik si Kenichi sa kanyang excavator upang ipagpatuloy ang pagbunot ng mga puno, at mabilis siyang nakagawa ng progreso. Ngunit kalaunan, napagtanto niyang nauubos na ang kanyang pondo. Dahil dito, nakipagkita siya kay Malo upang subukang ibenta ang asukal, ngunit sinabi nito na hawak ng bansa ang eksklusibong karapatan sa asukal at asin, kaya't hindi niya ito mabibili.
Gayunpaman, ibinalita ni Malo na interesado ang mga Maharlika sa kanyang mga alahas. Sinamantala ni Kenichi ang pagkakataon, ipinakita ang iba pa niyang likha, at kumita ng 3 milyong yen. Pagbalik sa kagubatan, bumili si Kenichi ng isang log cabin na nagkakahalaga ng mahigit 1 milyong yen, ngunit agad niyang napagtantong kailangan pa niya itong buuan. Binasa niya ang manual at nalaman niyang kailangang pagsamasamahin ang mga tabla, kaya agad siyang nagsimula sa pagtatayo. Habang nangangaso, nakita siya ng beast folk at, bilang pasasalamat sa pagkain na ibinigay niya noon, nagdesisyon silang tulungan siya. Matapos ang ilang linggo, sa wakas ay natapos ang kanyang cabin. Nahiga siya sa kama, iniisip kung gaano pa karaming bagay ang kailangang gawin upang maging ganap itong tahanan. Sa sumunod na buwan, abala siya sa pagbili ng mga kailangang kagamitan. Makikita natin si Kenichi na naliligo sa mainit na tubig, ngunit nalaman nating kinailangan pa niyang maglakbay sa ilog upang kumuha ng tubig. Ito ang unang pagkakataon niyang makaranas ng mainit na palaygo sa mundong ito. Habang ninanamnam ang init ng tubig, napaisip siya na ang kanyang payapang buhay sa kakahuyan ay tunay nang nagsisimula. Kinabukasan, ibinahagi ni Kenichi kay Azalea ang balita tungkol sa kanyang bagong tahanan at ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa pangangalaga nito sa kanya. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang cabin at kinuha ang kanyang bisikleta para mamasyal, kinukunan ng larawan ang mga bulaklak sa kagubatan. Bigla na lang siyang nadisgrasya at napagtantong siya ay inaatake. Agad siyang humanap ng matataguan at napansin ng ilang beast folk na tangkang patayin siya. Ginamit niya ang firecrackers bilang panggulo at sumugod gamit ang kanyang excavator. Nang makita ito, natakot ang beast folk at tumakas. Naguguluhan kung bakit siya inatake, napansin ni Kenichi ang isang bobcat na nakahandusay sa lupa at sugatan. Inasikaso niya ang sugat nito habang iniisip kung mabubuhay pa ito. Sinubukan niyang ilagay ito sa kanyang item box, ngunit hindi niya magawa, kaya ginamit niya ang isang handcart upang maiuwi ito. Habang nananatili itong walang malay, napaisip siya kung mayroong healing magic sa mundong ito. Nagdesisyon siyang magtanong, ngunit sinabi ng matandang lalaki sa tindahan ng mahika na wala siyang kaalaman sa paggamot ng hayop. Muli na namang naamoy ni Meyer ang presensya ni Kenichi at ipinaliwanag na ang bobcat ay itinuturing na isang banal na mensahero sa kanilang lahi. Nais niyang makita ang hayop na iniligtas ni Kenichi. Hinala ni Kenichi na ang mga dogman ang umatake rito. Nilagyan niyang muli ng gamot ang sugat nito, ngunit dinilaan lamang ito ng bobcat. Upang maiwasang muling dilaan ang sugat, nilagyan niya ito ng cone sa leeg. Impresyonado sa kanyang pag-aalaga, kinilala ni Meyer si Kenichi bilang isang mabuting tao at nais niyang suklian ang kabutihang loob nito. Nanghuli siya ng ibon, at nang lutuin ito ni Kenichi gamit ang paminta bilang pampalasa, labis itong nasarapan. Tinawag niya itong isang kamanghamanghang pagkain. Nag-aalala pa rin sa lagay ng bobcat, nagpas siyang magpalipas ng gabi si Meyer. Sinabi ni Kenichi na isa lang ang kanyang kama, ngunit walang pag-aalinlangan itong sumagot na sanay na siyang makipagbahagi ng higaan sa mga biyahe niya sa negosyo. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang gumaling ang bobcat. Samantala, nagplano si Kenichi na magtayo ng bukirin. Ngunit inisip kung paano didiligan ang kanyang mga pananim. Ayaw niyang pabalik-balik sa ilog, kaya pinag-isipan niyang maghukay ng balon. Kinabukasan, paggising niya, tumalon sa kanya ang bobcat, tanda na ganap na itong gumaling. Tinanggal niya ang collar nito, at itinuro ng hayop ang pinto. Binuksan ito ni Kenichi, at pinanood niya itong lumisan. Habang pinagmamasdan itong lumayo, tahimik siyang nanalangin para sa kaligtasan nito. Isang buong linggo ang ginugol ni Kenichi sa paghuhukay ng balon. At sa wakas, natapos niya ito. Ngunit biglang dumating si Primula, nag-aalala sa kakulangan ng progreso ng kanyang tindahan. Sinabi niyang si Meyer ang nagbalita sa kanya tungkol sa bagong bahay ni Kenichi, kaya siya bumisita. Naging curious si Primula tungkol sa excavator, ngunit dahil ayaw ipaliwanag ni Kenichi ang totoo, sinabi niyang isa itong alaga niya at pinakihusapang itago ang sikreto. Nang dumilim na, napagtanto ni Kenichi na maaaring sarado na ang tarangkahan ng lungsod. Tinanong niya si Primula kung balak nitong manatili, sabay paalala na isa lang ang kanyang kama. Hindi ito nag-atubiling sumagot na sanay na siyang makipagbahagi ng higaan sa mga business trip niya. Napansin niya ang paliguan ni Kenichi at humanga ito sa disenyo. Nais niyang subukan ito, at makikitang labis niyang na-enjoy ang karanasan. Napansin ni Kenichi ang bahagyang pagkapahiya nito, kaya pinag-isipan niyang umalis upang bigyan siya ng privacy. Sa kanyang gulat, hiniling ni Primula na manatili siya. Kaya napagtanto niyang maaaring takot ito.
Ibinahagi nito ang moto ng kanilang kumpanya, hindi nila pinalalampas ang anumang pagkakataon, dahil maaaring hindi na ito bumalik muli. Kenichi tinanong si Primula kung ano ang gagawin niya kung sakaling siya ay isang masamang tao, ngunit pinawi niya ang kanyang pag-aalala, alam niyang mabuting tao ito. Ipinunton niya ang kabaitan nito sa pagpapakain sa mga beast folk at pagsagip sa bobcat bilang patunay ng kanyang pagkatao. Maya-maya, binigyan siya ni Kenichi ng bathrobe. At nagulat siya kung gaano ito kakomportable. Tinanong niya kung maaari niya itong bilhin, ngunit ipinaliwanag ni Kenichi na limitado lamang ang kanyang maibibigay. Sinubukan naman niyang isuot ang isang nightgown at humanga siya rito, sinasabing madali siyang magiging nangungunang mangangalakal sa kaharian dahil sa ganoong produkto. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Kenichi na ayaw niyang makaakit ng pansin mula sa mga maharlika dahil maaaring magdulot ito ng problema. Nais lang niyang mamuhay ng payapa. Kaya naman tiniyak ni Primula na hindi niya isisiwalat na siya ang nagsusupply para sa Malo Trading Company. Iginuhit ni Kenichi ang larawan ni Primula at inialay ito bilang regalo. Naantig siya at pinuri ang galing ni Kenichi, sinasabing kamangha-mangha ito. Pagkatapos, natulog sila sa magkahiwalay na kama, ngunit bago sila makatulog, sinubukan niyang makipag-usap. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Kenichi at hindi siya pinansin. Samantala, lumipat ang eksena kay Anmon, na nagbubuhos ng inumin para kay Kenichi. Ngunit biglang itinumba siya ng isang bandido. Iniabot ng bandido ang isang bag ng barya kay Shaga at nakakita ng isang sulat, na pagtanto nilang may panibago silang misyon. Nagpunta si Kenichi sa mansion ni Mao, iniisip niyang may problema siya dahil sa pagtulog ni Primula sa kanyang bahay. Ngunit laking gulat niya nang magpasalamat si Mao sa pag-aalaga niya kay Primula, na hindi makapaniwala si Kenichi na hindi ito galit. Sinuri ni Mao ang bathrobe at inaprubahan ito, ngunit pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Kenichi ang ilang piraso ng lingiri, na sinasabing maaaring gamitin ni Lon upang makaakit ng mga lalaki. Gayunpaman, hindi ito nagustuhan ni Mao. Dumating si Margaret na may dalang mga talaan, at ipinaliwanag ni Mao na babaguhin niya ang kanyang mga record dahil sa pagpapakilala ng isang bagong sistema na tinatawag na double entry bookkeeping, na binuo sa imperyo. Pagkatapos, ipinakita niya kay Kenichi ang kanilang pinakabagong produkto, isang pitcher pump, na agad namang kinilala ni Kenichi mula sa kanyang sariling mundo. Ibinunyag ni Mao na ang bomba ay isa ring imbensyon mula sa imperyo, kaya napaisip si Kenichi na marahil may iba pang nagmula sa kanyang mundo na napadpad din doon. Namangha sila sa bomba, at ibinahagi ni Kenichi ang kanyang disenyo para sa isang sasakyang tinatawag na drain, ngunit tinawanan lang nila ito at tinawag na katawa-tawa. Kinagabihan, nag-enjoy si Primula sa paliligo sa bahay ni Kenichi. Sinabi niya na aalis siya kinabukasan para sa isang business trip at hindi sila magkikita sa loob ng isang buwan. Ipinahayag din niya ang interes niyang bilhin ang lingiri, at napagtanto ni Kenichi na plano niya itong gamitin upang makaakit ng isang tao. Gayunpaman, bigla siyang nagpatapat at sinabing gusto niya si Kenichi. Sinabi ni Kenichi sa kanya na huwag siyang umibig sa kanya dahil sa kanilang agwat sa edad, ngunit tiniyak ni Primula na hindi iyon magiging problema, at hindi rin ito alintana ng kanyang ama kung sakaling sila ang magkatuluyan. Sinubukan ni Kenichi na iwasan ang usapan, ngunit nagpumilit si Primula na matulog sa tabi niya. Sa huli, nagbahagi sila ng kama, at habang nakahiga si Kenichi, napaisip siya kung ano ang nagustuhan ni Primula sa kanya. Kinabukasan, umalis si Primula patungong bayan, at dumating ang isang maharlika sa bahay ni Kenichi. Pinakilala niya ang sarili bilang Norse Paul, isang kabalyero, at nagkomento sa desisyon ni Kenichi na manirahan sa kagubatan. Tinanong ni Norse Paul ang tungkol sa solar panels, kaya't nagatubili si Kenichi at ipinaliwanag na ang mga ito ay mahiwagang gamit. Nakiusap siya kay Norse Paul na panatilihin itong lihim. Upang mapagan ang sitwasyon, inabot niya rito ang 3 bakal na inggit at iminungkahing dalhin ito sa isang panday upang makagawa ng bagong sandata. Pumayag si Norse Paul na ilihim ang tungkol sa solar panels, ngunit bago umalis, nagbigay siya ng nakakagulat na balita. Sinabi niya kay Kenichi na may isang mago na may kakaibang mahika ang lumitaw sa imperyo, at pinatay raw nito ang isang dragon gamit ang mayonesa. Sa una, natawa si Kenichi sa kwento, ngunit kalaunan na pagtanto niyang ang mago ay marahil isa ring taong mula sa kanyang mundo. Isang buwan nang lumipas, sa gitna ng masalimuot na pamilihan ng lungsod, nakatayo si Kenichi, nag-aabang sa caravan ni Malo, tulad ng kanyang nakasanayan. Ngunit may narinig na mga bulong-bulungan sa paligid, mga usap-usapan ng isang kamakailang pag-atake na kumalat ng mabilis. Nang dumating si Margaret upang iparating ang mga detalye, doon na napansin ni Kenichi ang bigat ng sitwasyon.
Pumili siya sa makapal na taong nagtipon at natagpuan si Ginoong Mallow na nakaluhod. Ang kanyang desperasyon ay hayag habang nagmamakaawa sa mga adventurer na iligtas ang kanyang anak na si Primula. Ngunit wala ni isa mang naglakas loob na hamanin si Shaga. Sinabi ng mga lokal na kailangan pa ng guild ng ilang araw upang magplano ng ekspedisyon, ngunit wala siyang oras na maghintay. Ang mga tauhan ni Shaga ay binubuo ng 50 walang awang mga alagad, isang puwersa na napakabigat na kaunti lamang ang may lakas ng loob na labanan sila. Samantala, itinapon ni Shider, ang pinuno ng kilalang bandido, si Primula sa isang madilim na selda. Tinitigan siya habang pinagmamasdan ng isang patak ng luha na dumaloy mula sa kanyang mata, isang reaksyon na inaasahan mula sa anak ng isang kilalang negosyo. Sumimangot si Shider at sinabi na ang kagandahan ni Primula ay sapat na upang gawing maligaya ang mga lalaking nawawala sa kanilang sarili. Sa pinakamaliit, naiisip niya, may isang may sala na maharlika na tiyak na magtitiyak na aalagaan siya habang siya ay nakakulong. Pagbalik ni Mallow, nagmamadali siyang dumating kay Kenichi, bumagsak sa kanyang mga tuhod, nagmamakaawa para sa kaligtasan ng kanyang anak. Sa oras na iyon, bumalik ang mga alaala ng kanyang mga sandali kasama ang kanyang asawa. At nang walang pag-aalinlangan, nagdesisyon siyang tumulong. Ngunit agad niyang naramdaman ang bigat ng kanyang desisyon, ito ay isang tunay na digmaan, at siya ay isang baguhan lamang. Gayunpaman, kung siya ay maghihintay, sino ang makakaalam kung ano ang magiging kapalaran ni Primula? Sa kabutihang palad, hawak niya na ngayon ang Shanga, na magiging napakahalaga. Dahil dito, hiniling ni Kenichi ang paunang bayad upang maghanda ng mga kinakailangang kagamitan. Nang walang pag-aatubili, ibinigay ni Mallow ang 10 milyong yen, tinatayang 383,000. Doon nalaman ni Kenichi na ang kuta ni Shaga ay nasa 50 kilometro sa timog ng Dahlia, sa mga guho ng isang sinaunang kastilyo sa bundok, kaya't kakailanganin niya ng sasakyan. Matapos mamili ng isa mula sa virtual na tindahan, tumingin siya sa nagtipong tao at sinabi na magsasagawa siya ng summon ng magic para magpatawag ng isang napakalaking bagay at inutusan silang mag-clear ng espasyo. Nang walang pagkaantala, nag-materialize siya ng isang Yakushi gallop truck sa gitna ng plaza. At ipinaalam sa lahat na ang bakal na karwaheng ito ay hindi nangangailangan ng kabayo at susundin ang bawat utos niya. Dadalhin nito ang sinumang magtatangkang sumali sa labanan, at bibigyan sila ng pinakamagagandang armas. Pinaalalahanan din niya sila tungkol sa malaking gantimpala para kay Shaga, isang pagkakataon para sa mga naghahanap ng yaman na hindi matutumbasan. Sa kabila ng matinding pagsubok ni Mallow na maghikayat ng suporta, walang naglakas loob na hamanin si Shaga. Sandaling nag-isa si Kenichi sa harap ng tila imposibleng laban, hanggang sa isang mahina na miyaw ang dumaan sa mga bulong-bulungan ng tao. Mula sa karamihan, lumitaw ang Lynx, hawak ang isang kalapati sa kanyang bibig, at tumalon ng madali sa truck, isang tahimik na pahayag ng kanyang katapatan sa lalaking nagligtas sa kanya 1 buwan na ang nakalipas. Hindi nagtagal, isang-isa pang pusa ang sumali sa laban, si Mayalay, kasama ang kanyang mga kasama na sina Nuro, Nello, at Nyanji. Nang walang pagkaantala, ibinigay kay Mayalay ang isang makabagong composite bow, namangha siya sa napakagandang pagkakagawa nito, isang bagay na higit pa sa kahit anong naiisip niyang sandata. Ang iba pang beast folk ay binigyan ng mga makintab at modernong mga espada, magaan, epektibo, at mas matibay kaysa sa kanilang mga karaniwang armas. Hindi nagtagal, pumasok si Norsepool, dala ang kanyang bagong likhang obra maestra, ang The Great Wolf Fang, na maingat na ginawa mula sa mga materyales na ibinigay ni Kenichi. Ipinahayag ng kabalyero na ang pangangaso kay Shaga ang magiging tamang unang labanan para sa kanyang espada, upang magbunyi ito sa dugo ng mga masasamang tao. Medyo nakakabahala ang sigasig ni Kenichi, ngunit wala siyang nakitang dahilan upang tanggihan ang presensya ni Norsepool sa truck. Sa sandaling iyon, lumapit ang matandang may-ari ng tool shop, ipinahayag ang kanyang layuning sumali sa ekspedisyon. Nagatubili si Kenichi, at binigyan ng babala na ang panganib ay masyadong malaki para sa isang tulad niyang matanda. Ngunit mabilis na pinawi ng veteranong adventurer ang anumang duda, naglabas ng isang malakas na fireball at inihulog ito sa lupa. Pinapakita na mayroon pa siyang lakas upang makipaglaban. Sa wakas, lumabas si Anama, determinado na sumama sa truck, at ipinagpilitan na hindi makatarungan na hindi siya isama. Pinayuhan siya ni Kenichi na magiging brutal ang laban, ngunit tumugon siya na kahit papaano ay kaya niyang magluto, at nangangako na tatakas siya kung magiging masyado ng delikado ang sitwasyon. Napabuntong hininga si Kenichi, iniabot ang kanyang kamay at hinayla siya papasok. Muling tinawag ni Kenichi ang sinuman na nais sumali sa laban kay Shaga.
Ngunit habang inuulit niya ang kanyang panawagan, isa-isa nang nagdisperse ang natitirang mga nanonood, at walang bagong voluntaryo. Tanggap na ni Kenichi na ang kanilang grupo ay nakatakda na, kaya tumingin siya kay Malo, na nagsabing nais niyang sumama. Subalit, maganitong tumanggi, pinapayuhan siyang mag-focus na lamang sa paggaling mula sa kanyang mga sugat at maghintay na lamang na bumalik ang kanyang anak ng ligtas at buo. Matapos maresolba ang lahat, nagtungo si Kenichi sa Adventurers Guild at opisyal na tinanggap ang misyon upang hanapin si Shaga. Nagbayad din siya ng isang pilak na barya upang magparehistro sa guild. Nang walang pag-aalinlangan, nagtakda silang maglakbay patungo sa kanilang destinasyon, iniwan ang mga nag-aalinlangan na manonood sa likod. Wala ni isa ang nakakaalam na ang maliit na grupong ito ay maglalakas loob na hamanin ang pinakakilalang bandido ng rehiyon. May mga ilan pang nagbulang-bulungan, nag-aakusa na baka tinangay lang nila ang pera ni Malo nang walang balak na tuparin ang kanilang misyon. Ngunit, hindi tinatablan ng panguuyam, nagpatuloy si Kenichi at ang kanyang mga kasama, matatag sa kanilang layunin. Gaya ng sinabi niya, darating ang panahon na ang isang tao ay kailangang lumaban, kahit alam niyang maaaring matalo siya. Siyempre, isang matandang pirata ang unang nagsabi ng kasabihang iyon, ngunit sa tingin ni Kenichi ay akma pa rin ito sa kanilang sitwasyon. Samantala, pinanood ni Primula habang ang pinto ng kanyang selda ay dahan-daang bumukas, at isang batang babae na may lilang buhok ang pumasok. Hawak ang isang maliit na piraso ng tinapay. Imbes na kunin ito para sa sarili, napansin ni Primula na parang gutom na gutom ang bata, kaya't pinilit niyang ibigay ang tinapay sa kanya. Bagaman nagatubili sa una, hindi nagtagal ay nanaig ang gutom, at masigasig na kinain ng batang babae ang alok na pagkain. Nang mapagtanto ni Primula na ang bata ay isang bihag din, pinatibay niya ang loob nito, sinabing magtatagumpay silang makalabas, tiyak na darating ang tulong. Nagatubili ang bata at nagtanong kung ang tulong ba ay manggagaling sa Diyos. Nabigla, sumagot si Primula ng oo, bagaman ang tanong na iyon ay patuloy na bumangon sa kanyang isipan. Habang ang grupo ng mga nagligtas ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay sa truck, nakarating sila sa kampo pagkagabi na. Naghanda si Kenichi ng isang masustansyang nilaga ng mga gulay at karne ng horned rabbit, na ikinatuwa ng lahat. Ngunit ang mga beast folk ay tila mas interesado sa pagkain ng pusa na binili ni Kenichi para sa lynx. Nang makita ang kanilang pagka-curious, gumawa siya ng isang eksepsyon at pinayagan silang tikman ito. Laking gulat ng lahat nang pati ang matandang mage ay sumubok ng pagkain ng pusa, sabay kain nito nang walang pag-aalinlangan. Nang matapos ang pagkain, ipinaliwanag ni Kenichi ang kanyang tactical na plano para sa misyon. Tumango ang mage nang walang alinlangan, habang ang mga beast folk naman ay inamin na hindi nila forte ang estratehiya, kaya't iniwan nila ang pagpaplano sa mga mas analitikong kasapi ng grupo. Pagkatapos, inanunsyo ni Anama ang kanyang desisyon na manatili sa kampo. Na nagsasabing magiging kaunti lamang ang magagawa niya sa laban. Kalaunan, gamit ang isang modernong low-power communicator, labis na nagulat si Mayalay nang marinig ang boses ni Kenichi mula sa aparato nang hindi siya nakikita. Nabulabog siya sa hindi kapani-paniwalang karanasan, at nahirapan siyang intindihin kung paano ito posibleng mangyari. Nang magtagumpay siyang makabawi mula sa pagkabigla, iniulat niyang malapit na silang makarating sa kanilang destinasyon. Habang pinapanood ang palitan, sinabi ng mage na wala pang sinuman sa mga salamangkero ng imperyo ang nakagamit ng ganoong klaseng mga artifact ng mahika. Walang gaanong reaksyon, sinabi lang ni Kenichi sa kanya na magkunwaring hindi niya nakita ang lahat. Sumakay si Kenichi sa truck, naghahanda na para umalis, at pinaalalahanan si Anama na umaasa siya sa kanya. Tugon ni Anama, muling pinagtibay ang kanyang papel, kung hindi sila makabalik sa loob ng isang araw, siya ang mag-uulat ng kabiguan ng misyon sa guild. Kapag lahat ay handa na, umarangkada ang truck, tanda ng pagsisimula ng pinakamahalagang yugto ng kanilang operasyon. Malalim na sa gabi, inactivate ni Kenichi ang kanyang communicator at tinanong si Mayalay para sa isang update. Ipinahayag niya na ang paligid ng kastilyo ay pinaligiran ng mga watchtower, bawat isa ay may mga gwardya, bagamat karamihan sa kanila ay lasing na. Nang makita ang pagkakataon, pinili ng grupo na ito na ang perpektong sandali para umatake at nagsimula ng maghanda para sa huling bahagi ng kanilang plano. Bago ang pagsalakay, ibinigay ng mga beast folk kay Kenichi ang isang battle ration na kamukha ng isang castanhes. Nang walang pag-aalinlangan, tinikman niya ito, ngunit agad siyang tinamaan ng sobrang mapait na lasa. Ilang saglit lang, naramdaman niya ang mga epekto ng pagkain, at siya'y nahulog sa isang delirious na estado. Sa kabila ng nagbabadyang panganib, hindi mapigilan ni Kenichi ang pagtawa, habang ang kanyang isipan ay bumagsak sa kaguluhan.
Habang papalapit siya sa kuta ng kaaway, ang mundo sa paligid niya ay nagbago at naging isang surreal na tanawin, parang isang twisted na laro ng Mario Kart. Kung saan ang lahat ay namutla sa makulay na mga tanawin, tila wala ng mga hadlang, at wala nang makakapigil sa kanya. Sa loob ng kastilyo, ang mga kalalakihang kayang hadlangan ng paglusob ni Kenichi ay patuloy na nagiinuman sa paligid ng kanilang mga bonfire, walang kaalam-alam sa paparating na banta. Samantala, sa mga selda ng kastilyo, ang nakakalungkot na katahimikan ay bumabalot sa kapaligiran, nagtatakda ng madilim na atmosfera. Sa labas, inihanda ni Mayalay ang kanyang pana, na naaalala ang mga utos ni Kenichi, siya ang unang aatake, tumpak na aalisin ang mga gwardya. Habang papalapit na ang truck, napansin ng dalawang senador tries sa pintuan ang mga headlight at inisip na ito'y isang dambuhalang nilalang. Bago pa man sila makagalaw, tumama ang mga palaso sa kanilang mga ulo, tinapos ang kanilang mga buhay sa isang saglit. Nang matanggal ang mga gwardya, mabilis na bumalik si Mayalay sa truck, at nagpatuloy ang grupo papunta sa pangunahing pasukan. Tulad ng napagkasundoan nila kanina, si Ginoong Mage ang kumuha ng responsibilidad para basagin ang mga pintuan. Sa isang tiyak na incantation, nagcast siya ng isang eksplosibong spell na sumabog at nagwasak sa pintuan, nilinaw ang daan para sa convoy. Ayon sa plano ng kanilang naunang briefing, ang atake ay isasagawa habang ang kaaway ay lasing, walang armor, at mahina. Habang ang truck ay rumaragasa papasok sa kastilyo, pinipilit ng mga kaalyado ang salamangkero na mag-cast pa ng isa pang spell tulad ng unang ginawa, ngunit nagbabala siya na hindi na siya makakagawa ng mahika para sa araw na iyon. Gayunpaman, ang mga mandirigma ay bumaba at nagsimulang umatake, na nakatagpo ng mga bandido ng hindi inaasahan. Habang ang mga beast folk at si Norse Paul ay napatunayan bilang matitinding mandirigma, si Kenichi, na nahulog sa kalituhan, ay parang bulag na tao sa isang bar ilan, walang tiyak na direksyon at lubos na nalilito. Sa gitna ng kaguluhan, may isang fog na lumapit mula sa likod, may hawak na kutsilyo, ngunit mabilis na dumaan ang Lynx at tinulungan siyang itulak ang salarin pabagsak. Tamang-tama para magpadala si Mayalay ng isang mahusay na nakatutok na palaso upang tapusin ang laban. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga kalalakihan ang sumugod mula sa mga guho, ang galit nila ay halatang-halata at nagdulot ng takot sa mga umaatake. Maliban kay Kenichi, na sa kabila ng impluwensya ng hindi kilalang Nut, ay hindi apektado. Parang isang laro sa video, tinawag niya ang kanyang bako, at iniwan ang mga bandido na naguguluhan. Lalo pang lumala ang epekto ng iyon niya ang spotlight ng sasakyan at diretsyong sumugod patungo sa kanila. Ang mga kalaban ay tuluyang nalilito at nawalan ng direksyon. Ang mga beast folk, sinamantala ang sandali ng pag-aalinlangan, ay nagpatuloy sa kanilang atake ng may panibagong sigla, sinamahan ni Norse Paul, na ipinakita ang kanyang kahangahangang kasanayan sa madaling pagputol sa kanilang mga kalaban gamit ang kanyang wolf fang. Sa gitna ng kaguluhan, walang tigil na ginamit ni Kenichi ang kanyang bulldozer, sinisira ang mga pader ng mga guho habang hinahanap ang selda ni Primula. Bigla, isang sigaw ang umabot mula sa kabila ng butas. Habang ang nakakasilaw na liwanag ay dumadaloy mula sa pagbubukas, ang dalagang may purpura ang buhok, na nakulong sa loob, ay naniwala na siya ay nakaharap sa isang banal na puwersa. Gayunpaman, walang senyales si Kenichi ng presensya ni Primula, at ang kanyang pag-aalala ay lumalim. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw si Shaga, may hawak na isang babae bilang hostage. Nang akalaing sila ay dumating upang iligtas ang mahal na tao, ipinaabot niya na hindi siya naglalaro sa pamamagitan ng pag-angat ng isang bahagi ng damit ng babae. Pinaabot niya sa worry casual na kung alam niya na ang mga bagay ay aabot sa ganitong punto, dapat ay nasiyahan na siya sa kanya kanina. Sa gitna ng kaguluhan, si Kenichi, na hindi ipinakita ang kanyang ginawa, ay tahimik na inutusan si Mayalay na obserbahan kung saan siya itinuturo ang laser sight kay Shaga. Nang walang pangangailangan na tumingin, inalag ng Lynx ang kanyang mga tainga, pinatales ang kanyang mga pandama. Ipinaliwanag ni Kenichi ang kanyang plano, bubulagin niya ang fog gamit ang liwanag ng laser, na nagbibigay sa Archer ng pagkakataon na pabagsakin siya gamit ang kanyang pana. Totoo sa kanyang salita, itinutok ni Kenichi ang laser direkta sa mata ni Shaga, na naging sanhi upang pakawalan niya si Primula. Sa parehong sandali, inilabas ni Mayalay ang kanyang palaso, tumama kay Shaga sa balikat, na nagbigay sa hostage ng mahalagang mga segundo upang makatakas sa mga yakap ni Kenichi. Ang Thug, hindi natitinag, ay naghanda na itapon ang kanyang espada, ngunit isang misteryosong hangin ang nagdala sa kanya. Inilagay siya sa harap ni Mayalay. Muli niyang itinutok ang kanyang pana, at nangako ang Lynx na hindi siya magmamaliw sa pagkakataong ito.
Totoo sa kanyang salita, inilabas niya ang palaso, tumama ito sa ulo ng lider ng tuwid. Patuloy na tumakbo si Primula hanggang sa wakas ay umabot siya kay Kenichi at niyayakap siya. Marahil dahil sa mga epekto ng mani, si Kenichi ay nalulumbay ng isang matinding pagnanasa na yakapin ng dalaga sa sandaling iyon, ngunit pinipilit niyang supulan ang kanyang mga pag-uugali. Pagkatapos ng pagsagip, nagmamadali si Nyanji pabalik sa kampo upang ipaalam kay Anama ang kanilang tagumpay. Samantala, bumili si Kenichi ng mga damit para sa mga iniligtas na babae at inayos ang kanilang pagpapaligo. Para sa batang may kulay lilang buhok, binigyan ni Kenichi si Primula ng isang pares ng gunting upang putulin ang buhok ng bata. Tuwa na tuwa si Primula sa gunting, pansamantalang nakalimutan ang kanyang kalagayan at tinanong kung maaari niyang ibenta ito sa kanyang kumpanya. Nang mapansin niyang dumulas ang kanyang tuwalya, agad siyang tumakbo palayo sa kahihiyan. Pagkatapos maligo at magbihis, ipinakilala ng pinakamabatang babae ang kanyang sarili bilang si Anemone at ipinasa ang isang liham mula sa dishonorableng noble na si Shaga, ang responsable sa pagkidnap. Pagbalik nila sa kampo, labis ang kaluwagan ni Anama nang makita niyang ligtas ang lahat, at tila nawalan siya ng pag-asa noon. Nang makita ang batang kasama nila, sinabi niyang sana'y nasa parehong edad pa rin ang kanyang sariling anak. Kung nabubuhay pa ito. Wala sa kaalaman ni Kenichi ang nakaraan ng kanyang kaibigan, kaya't nalaman niyang ang anak ni Anama ay pumanaw sa isang epidemya. Maya-maya, inihiga na ang mga iniligtas na babae sa kama habang pinaplano ng grupo na bumalik sa Dahlia kinabukasan. Nasa kanilang harap pa ang malungkot na gawain ng pagtatapon ng mga katawan ng mga bandido, ngunit dahil sa pagod, nakatulog si Kenichi sa tabi ni Primula at Anemone.